O, yan. Huwag niyong tantanan. Kung ano yung inyong natutunan. Sabi ni Kristo, as the Father hath loved me, so have I loved you. Underline the word continue. Yan yung gitna. Naranasan na ba natin pag-ibig ng Diyos? Yes. At dahil naranasan natin, ang command sa atin, magpatuloy. Continue ye in my love. Verse 10. If you keep my commandments, you shall abide in my love. Even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Balik tayo sa Romans chapter 6. Romans chapter 6. So knowing, kaya hindi nakapagtataka. The Christian life started with knowing, and it will continue in knowing. Kasi, tingnan niyo yung sabi ni Paul sa Romans chapter 6. Verse 6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. Now, pakiguhitan niyo ito. That henceforth, we should not serve sin. This is another way of saying that your obedience might be fulfilled. Yeah. Yung pag-iwas natin sa kasalanan, sa kabilang banda, ay pagsunod sa kanyang kalooban. Henceforth, alam niyo yung salitang henceforth? From now on. Moving forward. Kasi hindi pinag-uusapan dyan yung nakaraan. Kasi dati tayong mga naglilingkod sa kasalanan. Pero moving forward, ngayong ligtas ka na, dapat, huwag ka na maglingkod dyan. Hindi mo na amo yan. So, our old man is crucified. Alam niyo kung ano yung old man dyan? Hindi yan yung lolo mo. Old man. Sino yung old man yan? Ikaw yung dating tao. Yan yung pagkatao mo nung nakaraan. Kaya old man. Yan yung dating ikaw. Dati kang lasenggo, dati kang babaero, dati kang... Kaya every time nandito tayo, at nakakapakinig tayo, yung napapakinggan natin ay aral from henceforth. Kasi ba tayo nasasaktan? Kasi bumabalik ka doon sa luma. Kaya ka nasasaktan. Now, of course, hindi mo naman maiaalis yun. Talagang masasaktan ka kasi yun yung ginagawa mo. Pero, ang purpose ng message is from now on. Kung ganyan ka man, kaya ka nakukonvict. Ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin, ginagawa tayong aware dun sa kasalanan na yun, para moving forward, iwanan mo. You do something. At habang nandiyan ka at nag-iisip ka, pinag-iisipan mo, paano ko nga ba maiwasan to? Ano ba yung pwede kong gawin para maiwanan to? Hello? Yun, that henceforth we should not serve sin. Verse 7. Di ba? You shall know the truth, and the truth shall set you free. Ayan. Verse 7. For he that is dead is freed from sin. Our old man is crucified. Kaya merong Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, bagamat buhay ako, pero sa totoo lang, patay na ako. Nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, kasama ako ron. Bakit? Kasi kasamang ipinako sa krus yung kasalanan ko. Kaya parang ako na yung kasama ni Kristo. Of course, parang. Bakit parang? Kasi buhay tayo eh. Pero hindi nangangahulugan, namumuhay tayo sa dating buhay. Yun yung sinasabi rito. Bakit? Kasi patay ka na ron. Hello?
Kuha ba? Kasi kung di pa rin to, kuha, may tinghas pa rin. Kasi pag binalikan ka, kahit ano pa gawin mo, basta ligtas ka na. Hello? Knowing he that is dead is freed from sin. Kaya hindi mo na kailangan balikan para sundin ulit. Bakit? Kasi hindi ka naalipin yan. Pinalaya ka na dyan. By the way, pag nangingi ka ng tawad sa Panginoon, ano yung pangako niya? He is faithful and just to forgive. Pero ang tanong lang, totoo bang hiningi mo ng tawad? Kasi kung hiningi mo ng tawad, may gagawin ka para iwanan. Hindi mo pwedeng balikan. Kasi tatanungin mo sarili mo, teka muna, nagsisi ba talaga ako o hindi? Kaya yung nagsabing, nagsisi na siya sa kanyang kasalanan, and yet namumuhay pa rin sa ganong kasalanan, hello, sa ka pinatawad? He is faithful and just to forgive. Next verse 8. Yan. Bakit hindi na tayo dapat mamuhay pa sa kasalanan? Kasi namumuhay na tayo para kay Kristo. Yan. Kung patay na tayo nakasama si Kristo, dapat paniwalaan din natin na tayo mabubuhay na kasama niya. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Hindi na ako namumuhay para sa sarili ko. Namumuhay na ako para sa Panginoon ko. Kaya hindi na yung gusto natin ang susundin natin. Ang tanong doon, ano ba gusto ng Lord? Alam niyo kung kailan nagiging komplikado ang pagsunod? Kailan nagiging komplikado ang pagsunod? Mahirap ba sumunod? Hindi, susunod ka lang eh. Hindi mahirap sumunod, susunod ka lang eh. Alam niyo kung ano nagpapahirap sa pagsunod? Ayaw natin. Ba't mahirap gisingin ng taong hindi tulog, yung gising? Gising siya eh. Paano mo siya gigisingin? Diba? If we be dead with Christ, we shall also live with Him. Look at verse 9. Look at verse 9. Tingnan nyo. Kaya yung keyword, knowing. Dapat alam natin to. At ngayong alam nyo na, pag hindi nyo pa sinunod, alam nyo na. Verse 9. Knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more. Ano ibig sabihin? Na-accomplish na niya sa krus kung ano yung dapat niya ma-accomplish. Ano yun? Pagkatubos sa kasalanan. Yun yung in-accomplish niya nung namatay siya sa krus. Tinubos niya tayo saan? Kaya kung namumuhay pa rin yung taong tinubos sa kasalanan, saka tinubos. Kung diyan ka pa rin namumuhay. Ano sabi rin? Death hath no more dominion over him. Wala nang, ano sa Tagalog yung pamamahala? Kapangyarihan. Dominion. Wala na tayo sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya yun yung beauty ng grace. You shall know the truth. And the truth shall set you free. If the Son shall make you free indeed, you shall be free indeed. So malaya na ba tayo? Ano yung prueba? Bakit nakatangantani ka pa rin sa kasalanan? Na parang hindi mo maiwanan. Napakasimple nung tanong. Alam niyo ba,
Yun yung katanungan na walang iba makakasagot, kundi ikaw lang. We should know. At dahil nalaman natin to, nagsimula na. By the way, tuwing meron tayong malalamang bagong katotohanan, may sinisimula ng Diyos. Ano yung patunay na may sinisimula ng Diyos? Tuwing makakapakinig ka ng ganung mensahe, ano nararamdaman mo? Yung nararamdaman mo, yun yung patunay na may ginagawa ang Diyos. Kasi kung Kristiyano ka, at natinag ka, patunay yun na anak ka. Kasi alam niyo, sino hindi matitinag? Yung walang banal na spirito sa kanya. Kaya the beginning of the beauty of grace is by knowing. Kaya napakalaga na natututunan natin. Napapakinggan natin. Kaya hindi nakapagtataka, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Faith cometh by hearing. Why? Kasi doon nagsisimula yung knowing. Yung mapakinggan mo. At ako, isang observation ko, sa hinaba-haba ng karanasan ko sa pangangaral, walang preaching ang walang preaching na ibinigay na walang tinamaan. By experience, palagi, yung preaching na naipangaral, may tatamaan na tatamaan. Ba't ko nasabi yun? Kasi ako mismo, tinamaan. Hello? Knowing. That's the beginning. Hindi doon nagtatapos yun. Meron second word. And the word is reckon. The word reckon in Greek word is the word logizomai. Hindi mo nakuha to, ina? Logizomai. Yan nga, yung accounting word dito eh. To count, to reckon, to impute. Kasi obedience has its beginning in knowing. Pero hindi nagtatapos yun na nalaman mo, tapos na. Hindi. Kasi doon nagsisimula yung pagbabago eh. Yung nalaman mo. Kasi pagkatapos mo malaman, may gagawin ka. At ang unang step na ginawa mo ay nung nag-reckon ka during the time na nalaman mo. Ito. This is the best example ng reckoning. Ano yung naglalaro sa isip mo ngayon? That's reckoning. Kasi pinag-iisipan mo yung kung ano yung narinig mo at kung ano yung susunod na gagawin mo. Kaya nung nalaman mo, that's the beginning. Ngayon nag-iisip ka, you are becoming. Kasi ano ba iniisip mo? Kung ano yung gusto mong gawin. Kung ano yung sa tingin mong dapat mong gawin. Kaya nagsimula yung verse 11 dun sa salitang likewise. Verse 11, likewise, reckon ye also yourselves. Bakit likewise? Ito ay kaduktong dun sa naunang verse 10. Verse 9 and 10, yung knowing. Dahil ito yung nalaman nyo, ito yung natutunan nyo, magkagayon nga, ito dapat yung gawin nyo. Reckon yourselves to be dead indeed unto sin.
So reckoning is logizomai, to count, to reckon, to impute. Kasi what happened to Christ happened to us. Kaya yung namatay tayong kasama ni Kristo, yung namatay si Kristo para sa ating kasalanan, doon pa lang, nabayaran na yung ating kasalanan eh. Bakit? Kasi kung hindi nabayaran, pagbabayaran pa rin natin. Tama? Ang kabayaran ng kasalanan, verse 23, ay kamatayan. At yung kamatayan na binabanggit dyan, hindi yung matigok lang. Hindi. Yan yung walang hanggang paghiwalay sa Diyos, magpakailanman. Second death ang tawag dyan. The wages of sin is death. Yung hindi ka makakasama sa langit, yun yung second death. Saan pupunta yung hindi makakasama sa langit? Alam niyo na. Actually, hindi impyerno na hell, ha? Pupunta sila sa dagat-dagatang apoy. Lake of fire. Yun yung second death. Kasi yung impyerno, ibubuhos sa lake of fire. Dalawa ibig sabihin nun. Yung hell is not the final destination of the unbelievers. It is a temporary destination. Ikalawa, yung lake of fire is much bigger than hell. Kasi yung laman ng impyerno, ibubuhos sa lake of fire. Bakit kailangan mas malaki yung paglalagakan ng final destination? Bakit? Kasi kasama na rin yung mga anghel na para doon. Di ba? Yung mga kampo ni Lucifer. Actually, doon hinanda yung lake of fire eh. Hindi naman para sa tao eh. Pero dahil naganap ng damay yung mga anghel na yan, at maraming gusto sumama, ayun. Kaya yung ngayon, pwede ka mamili. Langit o impyerno. Pwede ka mamili. At ngayon yung panahon ng pamimili. As it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Kasi pagkatapos mamatay yan siyang tao, tapos na. Katulan na yung kasunod. May pupunta ba ang impyerno? Marami. Bakit sila pupunta ron? Gusto nila. Walang pinilit pumunta ng impyerno. Kung sakali ang isang tao pupunta ng impyerno, yun yung gusto niya. Kasi hindi niya pinili ang Diyos. Kaya ngayon, kung mamimili ka between kasalanan at ang Diyos, susunod ka sa kasalanan, sa layaw ng katawan mo, layaw ng laman mo, or yung kalooban ng Diyos. Kung ano ipipiliin mo dyan, will determine kung saan ka pupunta. Kaya ngayong umaga, we are called to reckon. Pag-isipang maigi. Magtuos. Ang pagtutuos dito, hindi ikaw at ang Diyos. Hindi. Ikaw at ang sarili mo lang. Itutuos mo sa sarili mo, ano ba talaga gusto ko? Kasi pwede kang mamili ng mali ngayon. Pero ang mabuting balita, pwede kang mamili ng tama. Kung susunod ka sa Diyos. Hindi pa uli ang lahat. The mere fact na napapakinggan mo, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon to reckon. Ako, ang tawag ko dito, reconsider. Pinaikli lang yung reconsider. Kasi sa totoo lang, nagpapatuloy ka sa kasalanan kasi pinili mo yan. Reckon! Kasi may pag-asa pa para mabago. Alam niyo kung bakit yung ikatlo? Kasi doon magtatapos yung pagpili.
Sino yung mga tapat na naglilingkod sa Lord? Sino yung mga nagagamit ng Lord? Sino yung mga active sa Lord? Sino yung mga lumalago sa Lord? Sino? Yung mga nagpapagamit sa Lord. Bakit ko ginamit yung salita nagpapagamit? Kasi yun yung magandang halimbawa ng yield. Yung we are an offering, napakaganda. Our hands, our eyes, diba? We lift up unto you. We are an offering. Lord, inahain ko sa inyo, gamitin nyo. Logid somai. Once we make the right choice, doon magsisimula yung becoming. Doon magsisimula yung pagbabago. Kasi pagkatapos na malaman natin at pinagbulay-bulayan natin, take note to take an inventory, to estimate literally or figuratively, to conclude, to count, to despise, esteem, to impute, to lay, to number, to reason, to reckon, to suppose, to think on. So hindi natatapos na yung alam mo lang. Sinasabi diyan sa ating talata, pag-isipan mo pa. Spend more time thinking about it. Kumbaga sa salesman, hindi ka pinapatigil hanggat di ka pumipirma. Pero nakasalalay ngayon kung ano yung pipiliin mo. Ano yung sa tingin mo makakabuti sa'yo? Ano sa tingin mo yung pinakamainam na dapat mong gawin? Huwag kang tumigil hanggat di ka nakakapagpasya. Yun yung ibig sabihin ng to reckon. To consider yourself to be, verse 11, to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ. Consider yourself to be dead into sin. And to be alive. Look at verse 12. Look at verse 12. Let not sin therefore reign in your mortal body. Alam niyo ano yung sinasabi yan? Huwag mong hayaang diktahan ka ng nasa ng laman mo. Kasi kung meron mang dahilan, ba't di mo bibitawan ng kasalanan? It's because under control ka pa rin yan. You let it rain. Kung ano yung sasabihin niya, yun yung susundin mo. Alam mo, hindi ka naman dapat diktahan ng kasalanan. Hindi ka dapat diktahan ng kasalanan. Bakit? Kasi it is within your control. Kung susundin mo o hindi. Kaya mahirap bitawan ang kasalanan. Bakit? Ano nagpahirap doon, pastor? Kasi ayaw mo. Kaya yung sinasabi, stronghold, ang lakas ng kapit ng kaaway. Hindi yung kaaway ang kaaway mo, kapatid, ikaw. Kasi pulling down of strongholds. Yung stronghold doon, hindi naman diablo yun eh. Ikaw yun. Casting down imagination. Oh, asan ang kaaway doon? Imagination. Isip mo yun eh. If it goes against the will of God, then you cast it down. Huwag mong hayaan maghari. Huwag mong hayaan mangunini. Huwag mong hayaan mangibabaw. Ibagsak mo. At ano yung huli? Putting in captivity. Huwag mong hayaang maghari, huwag mong hayaang mangibabaw. Sabi susunod, ikulong mo. Ano ibig sabihin? Huwag mong palayain.
Yung lipad ng ibon sa ulo mo, lipad siya ng lipad. Actually, wala kang control habang lumilipad sa ulo mo eh. Pero may control ka na dumapo siya at mangitlog. Kasi pag nangitlog siya, laki na ng problema mo. Pero kung ako ikaw, kukuha ko ng lambat habang lumilipad siya. Huhulihin ko siya. Tapos dadaling ko kay Sister Virgie, kukulong ko doon sa kulungan niya ng manok. Yun yung ibig sabihin ng putting into captivity. Huwag mo ngayaan. Kasi kaya malaya, kasi pinababayaan mo. Tapos nag-expect ka magandang buhay. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Ino-operan tayo ng Panginoon magandang buhay. Yung may pipiliin natin? O yung pipiliin natin yung dating buhay? Kung saan ka masaya, kung saan ka maligaya. Na alam mong pinagbabawal ng Diyos. Beginning by knowing, becoming by reckoning. Nasa ikatlo yung secret ng victory. Yielding. Mahirap ba yun? Kalabanin mo ang sarili mo. Madali lang yun. Alam niyo kung bakit mahirap sumunod sa Diyos? Ayaw mo. Huwag na natin gawing komplikado. Napakasimple lang ng problema eh. Humihirap ang isang bagay pag ayaw. Tama? Kaya yung ikatlong word natin, verse 13. Kasi sinabi sa verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body. Verse 13, neither yield ye your members. Yung third word. At bakit ko siya dinikit dun sa blessing? Yung word na yield. Kasi yun yung magiging daan para maging maganda at maalwan ang buhay. Tama? Show me a person who is faithfully serving the Lord and I'll show you a person who is prosperous and successful in life. Hindi mayaman yan, pero ang ganda ng buhay niya. Hindi mo ipagpapalit yung buhay na ganyan. Hindi mayaman yan, pero napakaligaya niya. Bakit? Kontento siya kay Kristo. Yun yung yield. Ipagamit, isuko, ipasakop. Walang komplikasyon yung word. Yung yield. Alam nyo, yung yield, it is both a medical and technical word. Agricultural and technical word. Agricultural kasi pag may taniman ka, pag nag-ani ka, ang tawag doon yield. Ganda, no? Ilan yung ni-yield? Naka 100 kaban yan. Ilang hektarya. Yung naani, ang tawag doon yield. Pero there is another meaning. Technical and legal. Ang ibig sabihin ng yield is to give way. To give way. Both legally, agriculturally, technically, pare-parehong maganda yung meaning. Kasi ang ibig sabihin ng legal and technical is to give way. Actually, sa driver, yung triangle sa signboard, pag nakakita ka ng triangle na ganyan, na nakapaskil, usually, meron triangle sa rotonda. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng triangle? Kaya mataas ang grade ko sa pagkuha ng lisensya eh. 94 ako, 94. Kasi
Anong meaning daw ng triangle na yun? Alam nyo kung ano yun? That's yield. Usually, makikita nyo yung ganong sign bago mag-rotonda. Ibig sabihin, huwag ka saksak ng saksak. Kung may nauna ron, pagbigyan mo. Yun yung ibig sabihin dito ni Paul. Since ang Panginoon natin, ang Panginoon ng buhay natin, let's yield to Him. Kaya natin siya manguna. Hello? Kung Kristiyano ka, hindi mo pinangungunahan ang buhay mo. Yun yung ibig sabihin dito. Gusto mo ang gandang buhay, hayaan mo ang Diyos ang manguna sa'yo. Alam mo kung bakit mahirap makipagbaka sa spiritual warfare? Kasi inaakaw natin. Sarili natin. Ang kalaban natin, sarili natin. Sino kakampihan yan? Gusto natin magwagi at magtagumpay, isuko natin sa Diyos. Yun yung ibig sabihin ng Diyos. Ipagamit mo sa Panginoon. Yun yung we are an offering. We lift up our hands, we lift up our voice, we lift up our lives unto you. We are an offering. Amen? Marami pa ako sasabihin sa yield. Pwede ko bang i-post muna? At sa susunod, tatapusin ko. Ang dami kong gusto sabihin sa yield. Gusto mo maligayang buhay? Yield. Yield. Maraming na-aksidente sa rotonda. Alam niyo bakit? Hindi sinunod yung sign. Ayaw magbigay. Ayaw bumigay. Mahirap kalabanan ng Diyos. At kung matino ang pag-iisip ng isang tao, hindi mo na nasahing kalabanan ng Diyos. The only way na talagang magiging maalwan at maganda ang buhay, kung susuko natin ang buhay natin sa kanyang pangangalaga. Amen ba? Lalo na, marami tayong uncertainty sa buhay. Kaya natin ang Diyos. Siya na bahala. Kapag ginawa natin yon, hindi na magiging maalwan ang buhay, kundi magiging matagumpay ang buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay muling nakapag-aral ng inyong salita. Salamat sapagkat tunay na ang inyong salita ay buhay. Ito'y kumikilos at gumagawa at nagbabago sa aming buhay. Hiniling ko po patuloy na ang inyong banal na spirito ang magpaunawa sa amin ng mga bagay nito at bigyan niyo, Panginoon, kami ng biyaya na piliin ang magandang buhay. Ang buhay na nagpapasakop, buhay na sumusunod sa inyong kalooban. Sa aming pagdako, Panginoon, sa aming communion, kayo po, Panginoon, ang siyang manguna. Ihanda niyo ang aming mga puso't isipan. May kasalanan dapat pagsisihan. May mga pasasalamat na dapat ipaabot sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Bigyan niyo kami ng pagkakataon para makapagmuni-muni at kami, Panginoon, ay tunay na mag-alay ng aming buhay sa inyong pangangalaga. Salamat, pinupuri ka namin sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.